Ang Taal Church ang isa sa pinakadinarayong simbahan dito sa Batangas. Magandang araw at welcome sa Crisage Channel. Samahan niyo ulit kami sa pagtuklas ng mga sining, arkitektura at kasaysayan ng mga simbahan dito sa Batangas. Halina't sumama sa aming paglalakbay at alamin ang kwento ng bawat simbahan. Huwag kalimutan mag-subscribe at click ang bell para sa sunod na video. Hello everyone! Nandito na tayo sa Taal, Batangas para simulan ang ating pagbisita sa isang makasaysayang simbahan, ang Taal Church. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng kagandahan at kasaysayan ng lugar na ito. Pagpasok mo sa gate ng Taal Church, agad mong madarama ang presensya ng isang malawak at tahimik na plaza. Sa gitna ng plaza, matatanaw mo ang isang estatwa ng mahal na berhen ng Kaysaysay na nakatayo sa isang maliit na altar. Ang estatwang ito ay nagpapakita ng debosyon ng mga tao sa berhen at ang mga deboto ay madalas dumadaan dito upang magdasal. Habang patuloy kang naglalakad papunta ng simbahan, makikita mo ang mga granyosong harapan ng Taal Church. Ang mataas na hagdan-hagdang bato ay naghahatid sa iyo patungo sa malawak na pintuan ng simbahan na may mga detalyadong ukit ng mga haliging Romano sa paligid. Ang pakada ng simbahan ay makikita mula sa may mga intricately designed na disenyo, pati na ang mga imahe ng santo at mga makukulay na salamin ng bintana na kumikislap sa ilalim ng araw. Ang buong harapan ng simbahan ay nag-aanyaya ng isang solemneng karanasan na may diin ng kasaysayan at arkitektura ng lugar. Ang pangunahing pintuan ng Taal Church ay isang napakalaking kahoy na pinto na may intricate carving at matibay na metal reinforcement. Ang disenyo nito ay nagpapakita ng klasikal na arkitekturang Europeo na may mga detalyadong ukit na nagdaragdag ng karakter at lalim ng kasaysayan ng simbahan. Pagpasok mo sa loob, bubungad agad ang dalawang malaking haligi na may Corinthian-style capitals. Ang mga haliging ito ay gawa sa solidong bato at mga detalyadong disenyo na nagpapakita ng elegance at granyosong istruktura ng simbahan. Ang taas at laki ng mga ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng solemnidad at pagiging makapangyarihan ng simbahan na tila pinapakita ang katatagan ng pananampalatayang Katoliko sa loob ng maraming siglo. Bubungad sa iyo ang napakalawak at mataas na interior nito. Makikita mo agad ang napakagandang altar sa dulo na may gintong detalye at imahe ni Saint Martin de Tours, ang patron ng simbahan. Ang retablo ay may intricate carvings at eleganteng disenyo na nagpapakita ng galing ng lumang arkitektura. Ang kisame ay napapalamutian ng mga detalyadong pintura na may classical at religious motif. Sa kaliwa at kanan, may malaking arko at haligi na sumusuporta sa istruktura na nagbibigay ng granyosong pakiramdam. May mga chandeliers din na nagbibigay ng malambot at solemning liwanag sa buong loob ng simbahan. Makikita mo rin ang mahabang kahoy na upuan na nakahanay papuntang altar. Pati na rin ang mga debotong tahimik na nagdadarasal o namamangha sa kagandahan ng simbahan. Sa gilid, makikita mo ang iba't ibang altar ng santo, pati na rin ang confessional boxes na ginagamit para sa pangungumpisal. Dahil sa laki ng Taal Church, mararamdaman mo ang pagiging isa nito sa pinakamalaking simbahan sa buong Asia. Ang sining sa loob ng Taal Church ay nagpapakita ng kombinasyon ng Barokyo at Neoclassical na estilo na may detalyadong arkitektura, mga mural at retablo na nagpapahayag ng pananampalataya at kasaysayan. Ang pagkakaiba-iba ng laki ng mahal na berhen sa Taal Church ay nagpapakita ng lawak ng debosyon ng mga Batanggenyo sa kanya, mula sa malalaking retablo hanggang sa maliliit na imahe na ginagamit sa tahimik na panalangin. Bawat isa ay may mahalagang papel sa pananampalatayang Katoliko. Kapag tumingala ka, makikita mo ang malalawak na mural ng Kesame na may illusionistic na pintura
na parang tatagos sa langit. Karaniwan itong nagpapakita ng mga iksinang pangrelihiyon tulad ng mga santo at ang pagkahayag ng banal na espiritu. Ang malambot na kulay at detalyadong anino ay nagbibigay ng lalim at dimensyon na nagpaparamdam sa bisita ng pagiging malapit sa langit. Ang altar ng simbahan ay isang napakagandang gawang kamay ng retablo. May mataas at ingranding disenyo na gawa sa kahoy at may gintong detalye. Ang gitnang bahagi ay kinatatayuan ng imahe ni Saint Martin de Tours, samantalang ang mga gilid ay may mga estatwa ng iba pang mga santo. Ang intricate carvings nito ay nagpapakita ng galing ng mga artists sanong Pilipino noong panahon ng Kastila. Sa mga gilid ng simbahan, mayroong stained glass windows na nagpapakita ng iba't ibang tagpo mula sa Biblia. Ang mga ito ay nagbibigay ng makulay na liwanag sa loob ng simbahan kapag tinamaan ng araw na lalong nagpapaganda sa ambience sa loob. Makikita rin sa loob ang mga lumang estatwa ng mga santo na yari sa kahoy at bato. Pinalamutian ng mga tila at gintong detalye. Ang ilan ay nakalagay sa mga gilid na altar, habang ang iba naman ay bahagi ng mga panrehelyong prosesyon. Ang malalaking haligi at arko ng simbahan ay may Corinthian style capitals na nagbibigay ng classic at eleganteng anyo. Ang buong istruktura ay puno ng detalye mula sa mga ukit sa dingding hanggang sa disenyo ng pulpito at confessional boxes. Sa kabuuan, ang sining sa loob ng Taal Church ay hindi lamang dekorasyon kundi isang pagpapahayag ng pananampalataya, kasaysayan at kulturang Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang Basilica of Saint Martin de Tours na kilala bilang Taal Church ay isa sa pinakamahalagang simbahan sa Pilipinas. Itinuturing itong pinakamalaking simbahan sa buong Asia at mayaman ang kasaysayan nito mula sa panahon ng mga Kastila hanggang sa kasalukuyan. Tinatag ng mga Agustino ang unang simbahan sa bayan ng Taal noong 1575. Noong 1754, isang matinding pagsabog ng Bulkang Taal ang sumira sa orihinal na simbahan, kaya inilipat ang bayan sa mas mataas at ligtas na lugar, ang kasalukuyang kinalalagyan nito ngayon. Muling itinayo ang simbahan sa kasalukuyang bayan ng Taal noong 1755 gamit ang bato. Noong 1849, sinimulan ni Padre Martin Aguirre ang pagpapalawak ng simbahan. Matapos ang malaking bahagi ng simbahan noong 1865 sa ilalim ni Lucina Guillemer, isang arkitektong Pilipino. Noong 1954, opisyal itong ginawa ng titulong Basilica Minor ni Papa Pio VII, isang mataas na antas na ibinigay sa mahalagang simbahan sa buong mundo. Noong 1974, idineklara ito bilang National Historical Landmark ng National Historical Commission of the Philippines. Ang Taal Church ay hindi lamang isang bahay dalanginan, kundi isa ring buhay na patunay ng kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga Pilipino. Ang laki at ganda nito ay sumasalamin sa dedikasyon ng mga Batanggenyo sa kanilang pananampalataya at pamana. Ang Taal Church o Basilica of Saint Martin de Tours ay matatagpuan sa bayan ng Taal, sa lalawigan ng Batangas. Ang eksaktong lokasyon nito ay sa poblasyon, ang sentro ng bayan ng Taal.